Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Trahedya ang inabot ng ilang motorista sa Barangay Fortune sa Marikina kagabi. Ang truck kasing sinusundan nila sa paahong kalsada ay biglang umatras. 3 ang patay, 10 naman ang sugatan. Ang mainit na balita hatid ni EJ Gomez. Nagkawasak-wasak at nayupi na parang lata ang 5 sasakyan na nadamay ng maaksidente ang isang trailer truck sa Barangay Fortune sa Marikina City mag-aalas 10 kagabi. Kabilang sa nadaganan ng trailer truck ang 2 pampasaherong jeep, 2 kotse at isang SUV. Sa pool sa CCTV, ang pagdaan ng trailer truck sa pataas na bahagi ng kalsada, kasunod ang ilang sasakyan. Sa isa pang CCTV, kita ang biglang pagtigil nito at pag-atras na nagresulta ng karambola. Base sa initial investigation po, ito pong 40-footer, paakyat po siya dito sa steepy part po nitong kalsadang ito. Unfortunately, parang hindi po kinaya at umatras po siya hanggang sa nag-shete po yung kanyang truck at yung mga kasunod po niyang sasakyan ang naatrasan at damage po niya. Ayon sa Marikina MDRRMO, 3 ang patay habang 10 ang sugatan. Ito yung isa sa mga kotse na nagkayupi-yupi dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga ng trailer truck. Dito retrieve ang 2 sa biktimang nasawi. Mahigit 6 na oras matapos ang aksidente, na-retrieve naman ang 3 biktimang nasawi. Siya po yung driver ng jeep na nadaganan ng tumaob na trailer truck. Pahirapan ang rescue at retrieval operations. Kasi ipit na ipit yung victim na nakuha sa ilalim, yung nadaganan po, yung sa may jeep po. So yun lang din, nag-stabilize kami sa safety ng mga rescuer po before natin i-extricate yung victim po. Ayaw natin na malagay siya sa alanganin or mas ma-endanger pa siya. Sinubukan po namin gamitan po siya ng heavy equipment agad, pero mas naiipit po siya. Ikinuwento naman ng ilang nakaligtas ang nangyaring aksidente. Nakita ko na nakahinto yung container van na yan. Nung naramdaman namin ng matras, nag-atrasa na kami. Ang bilis sunod-sunod na. Tumarsik pa nga sa akin yung, kasi pagbangga ng mga sasakyan sa harapan ko, tumarsik na sa akin yung bubog yan. Tapos umikot-ikot kami, pumikit na ako, kala ko, sabi ko wala na, patay na, gano'n. Malakas po, kumbaga parang pinilit ko na lang iliko yung manibela para lang makaiwas kami sa git-gita ng sasakyan na tumama sa amin. Buti na lang nakaligtas kami lahat Kala ko talagang patay na kami. Pasado alas 6 kaninang umaga nang maalis ang truck mula sa pagkakahambalang sa kalsada. Gayon din ang mga damay na sasakyan sa aksidente. Hawak na ng Marikina City Police ang driver ng trailer truck. Nararamdaman ko po na medyo pain na yung yung tunog yung truck po. Tapos hindi na kayang umahon. Kahit anong apak ko po sa preno po, wala talaga po. Umatras po ako doon. Yung sumusunod na kotse at saka doon naagip po. Hindi ko po talaga sinasadya po talaga yan. Aksidente po talaga yan. Maharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and multiple injury with multiple damage to property. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang low-pressure area ang posibleng mamuo malapit sa Mindanao sa mga susunod na araw. Base po yan sa mga datos na nakuha ng Pag-asa mula sa ilang weather models. May chance ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang posibleng LPA. Gayunpaman, mananatiling mababa ang posibilidad nitong maging bagyo. Paglilinaw po ng Pag-asa, maaari pang magbago ang datos ukol dyan, kaya tumutok lagi sa weather updates. Hindi rin naman iniaalis ang posibilidad na magkaroon ng low-pressure area kahit sa tag-init. Sa ngayon po ay easterlies at intertropical convergence zone ang mga weather systems na nakakaapekto sa ating bansa. Ngayong Huwebes, posibleng umabot sa danger level na 45 degrees Celsius ang heat index sa Tuguegarao, Cagayan. 44 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Etxague, Isabela, Baler at Kasiguran sa Aurora, Iba, Zambales at Sangley Point sa Cavite. 13 lugar naman ang posibleng umabot sa 43 degrees Celsius ang damang init. Posible namang umabot sa 42 degrees Celsius na heat index ang 8 lugar sa Luzon, kabilang ang Pasay City.
Dumagsa ang mga tao sa unang araw ng public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican City. Mahabang pila na umabot ng oras-oras ang hinarap ng mga deboto para sa ilang sandali ng taimtim na pagdarasal sa harap ng labi ng yumaong Santo Papa. Ayon sa tagapagsalita ng Vatican, umabot na sa mahigit 19,000 tao ang pumasok sa Basilica para magbigay ng huling pamamaalam. Kabilang sa mga pumila ang ilang Pilipino na naghintay rin ng ilang oras para masilayan ang Santo Papa. Inaasahang magtatagal ito hanggang bukas, April 25, bago ang libing sa Sabado. Ilang seremonya ang isinagawa sa paglilipat ng labi ni Pope Francis mula sa Casa Santa Marta patungong St. Peter's Basilica. Balitang hatid ni Ian Cruz. Dinasalan at binasbasan ni Cardinal Kevin Farrell ang Camerlengo o tagapangasiwa ngayon ng Vatican ang labi ni Pope Francis. Mula Casa Santa Marta kung saan nanirahan si Pope Francis, inilipat ang kanyang labi patungo sa St. Peter's Basilica. Bukas ang kabaong sa buong prosesyon na dinaluhan ng mga kardinal. Kabilang si Cardinal Luis Antonio Tagle. Pagdating sa St. Peter's Square, sinalubong ang kabaong ni Pope Francis ng palakpakan. Sa loob ng Basilica, nagkaroon ng Liturgy of the Word. Fratelli et sorelle. Nagbigay pugay ang mga kardinal bago binuksan ang public viewing. Matyagang pumila ang mga Katolikong nais masilayan ang labi ng yumaong Santo Papa, kabilang ang ilang Pilipino. Was lucky enough to have been for the first Mass of the Pope for the health workers. Nandito na ako noon. And then Palm Sunday, and then Easter Sunday, and then his last Mass nga. And then now for this one, sadly. We were here before the Pope died, so it's sad na nandito kami na he passed away. But it wasn't the original plan. The original plan was to come here to visit and then maybe to see him still, but hindi na namin naabutan, unfortunately. Hindi naman namin in-expect na ngayon din mangyayari yung sad news. Sa Sabado, ililibing ng Santo Papa mula St. Peter's Basilica, dadalhin ng labi ni Pope Francis sa Basilica of St. Mary Major, kung saan niya hiniling na mailibing. Nagkumpirmang dadalo sa funeral ang ilang world leader at personalidad. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagdeklara ang Malacanang ng 4 na araw na period of national mourning para kay Pope Francis. Mula yan kahapon hanggang Sabado kasabay ng nakatakdang funeral ng Santo Papa. Alinsunod sa proklamasyon, naka-half-staff dapat ang watawat ng Pilipinas sa lahat ng Philippine government offices sa bansa man o abroad. Ayon sa Malacanang, si Pope Francis ay isang simbolo ng pagpapakumbaba, compassion at kapayapaan. Kahapon, inianunsyo ng Malacanang na dadalo ang Pangulo at si First Lady Liza Araneta Marcos sa funeral service ng Santo Papa sa Sabado. Simula po sa susunod na linggo, mabibili na sa piling lugar sa Visayas ang 20 pesos na kada kilo ng bigas ayon sa Department of Agriculture. Sabi naman ng ilang taga Metro Manila, sana raw meron din yan dito sa lugar natin. Balitang hatid ni James Agustin. Araw-araw dumaraan sa bilihan ng bigas ang security guard na si Glad bago pumasok sa trabaho. 42 pesos per kilong bigas ang binibili niya. Malaki na raw natapya sa presyo niya nito mga nagdaang buwan mula sa dating 52 pesos per kilo. Siyempre po sir, masaya po dahil sa taong mamamayan po nakakatulong po sa atin sir sa pang-araw-araw natin pamumuhay. Si Sally na may-ari ng karinderya sa Santa Cruz, 42 pesos per kilong bigas din ang binibili sa palengke. Malaking bagay sa akin yun, saka sa mga kumakain. Kasi iba, walang pera, budget lang, di ba? Sa tindahang ito sa Blumentritt Market sa Maynila, 42 pesos hanggang 45 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported rice. Pasok sa itinakdang maximum suggested retail price o MSRP ng gobyerno. Sa local rice naman may mabibiling 36 pesos per kilo hanggang mahigit 50 pesos depende sa klase. Ang gobyerno ilulunsad na ang programang 20 pesos per kilo na bigas sa susunod na linggo, pero sa ilang piling lokal na pamahalaan pa lang sa Visayas. Ayon sa Department of Agriculture, kalaunan target din itong maipatupad sa buong bansa. Magkakaroon daw ng subsidiya ang gobyerno para maabot ang ganyang presyo. Sabi ng mga mamimili,
Sana nga'y makarating ito sa mga pamilihan sa Metro Manila. Katulad ko sir na nagtitipid po ng budget, nakakatulong po yan sir para sa amin po sir. Pero bibili po ba kayo kung sakali mo yung 20 pesos na bigas? Depende po sir. Sa quality? Saka po. Pabor sa akin yun. Kaya lang, sa 20 pesos, kumbaga sa ano, maganda ba yung kalidad ng 20 pesos na yon? Kasi minsan, sa halagang 20 pesos, hindi mo makakain. May amoy, may lasa. Siyempre, bibili ka rin naman kahit namumurahin, yung may kalidad ang kakainin mo. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. May alok ng pabuya ang Korean Association Community sa Angeles, Pampanga para sa ika-aresto ng mga suspect sa pagpatay sa isang Koreano roon. Chris, ano ba ang update natin sa kaso? Oni, pang-hold up pa rin ang tinitingnang motibo sa krimen. Sa kuha ng CCTV, nakatayo ang mga biktima at kanyang kaibigan sa tapat ng isang bangko sa Barangay Anunas nitong Easter Sunday. Dumating ang mga sospek na sakay ng motorsiklo at hinablot ang bag na may lamang 5,000 pesos, cellphone at passport. Nagtangka ang mga biktimang bawiin ang bag hanggang sa binaril ng isa sa mga sospek ang Koreano. Tinamaan siya sa dibdib. Tinutugis pa rin ang mga sospek na ngayon ay may patong na sa ulo na 200,000 pesos. Nag-alay ng bulaklak si South Korean Consul General Sang Seung-man sa crime scene sa Korean town. Nasunog naman ang isang abandonadong apartment building sa San Carlos City dito sa Pangasinan. Natupok ng apoy ang gusali na may 3 palapag sa Barangay Palaris. Hindi naman kumalat ang apoy sa mga katabing gusali nito. Walang nasaktan sa insidente. Inimbestigahan na ang pinagmula ng apoy at kabuang halaga ng pinsala. Inaalam din kung sino ang may-ari ng abandonadong gusali. Pagpapalago ng turismo ang idiniin ni Senator Lito Lapid sa Pampanga. Pati si Manny Pacquiao na pagpapaunlad ng kanayunan ng nais. Si Tito Soto, pagsasabatas ng 14th month pay ang isinusulong. Sinabi naman ni Senator Francis Tolentino na ipaglalaban niya ang Pilipinas. Pag-standardize ng sweldo ng mga barangay tanod ang gusto ni Congressman Erwin Tulfo. Nagpasalamat naman si Congresswoman Camille Villar sa suporta ng mga Kapampangan. Isa sa binigyang diin ni Benhar Abalos ang libreng pabahay. Pag-alis sa tax sa overtime pay at bonus ay sinusulong ni Mayor Abby Binay. Ibinida naman ni Senator Bong Revilla ang mga naipasa niyang batas. Matibay na ugnayan ng national at local government ang idiniin ni Senator Pia Cayetano. Sa Cainta Rizal, nangampanya sina Congressman Rodante Marcoleta, Jimmy Bondoc at Philip Salvador. Senator Bongo sinusulong ang pinalawak na PhilHealth benefits. Nag-ikot sa palengke sa Dagupan si Senator Amy Marcos. Cash gift sa mga mag-asawang aabot sa 50th anniversary nais ni Sunny Matula. Dumalo sa forum ng mga manggagawa sina Liza Masa, Nars Aline Andamo, Congresswoman Franz Castro, David De Angelo, at Attorney Luke Espiritu. Nag-motorcade sa Pampanga si Kiko Pangilinan. Land reform ang binigyang diin ni Danilo Ramos. 1,200 pesos na daily living wage ang isinusulong ni Jerome Adonis. Mas mataas na pondo para sa libreng kolehiyo ang ipinangako ni Bam Aquino. Ligtas at regular na trabaho ay pinapanukala ni Congresswoman Arlene Brosas. Oportunidad sa loob ng bansa ang gusto ni Teddy Casino para sa mga Pilipino. Nakipagpulong si Angelo de Alban sa PWD Leaders and Advocates sa Bacolod City. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli kam na karambola sa Alubihid, Misamis Oriental. Mabilis ang takbo ng truck na yan hanggang tumagilid dito sa bahagi ng National Highway. Tinamaan ito ang isang sasakyan. Humiwalay at dumaos-dos ang container ng truck at tumama sa isa pang sasakyan.
May ilan pang sasakyan na nadamay sa karambola. Nasawi ang driver ng truck habang sugatan ng driver ng sasakyan na tinamaan ng container. Ayon sa pulisya, sumabog ang gulong ng truck dahil umano sa bigat ng karga nito at posibleng sa init na rin daw ng panahon. Nagkareglo na ang operator ng truck at ang mga nadamay sa karambola. Huligam sa Antipolo, Rizal, isang lalaki ang malapitang binaril habang nasa terminal ng jeep. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang terminal ng modern jeepney sa Barangay Santa Cruz, Antipolo City madaling araw kahapon, kitang papasok ang isang lalaking nakasuot ng helmet. Sa isa pang CCTV, lumapit ang lalaking naka-helmet sa isang lalaking nakaupo at nagsi-cellphone. Nang biglang, binaril niya sa ulo ang lalaking nakaupo na napag-alamang driver ng modern jeep. Pagkatapos ay tumakas ang gunman. Kasamang ilang tauhan ng barangay, rumisponde ang Antipolo Police sa insidente. So, pagdating nila doon, nakita nila binubuhat na at tuguan na po yung biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima. Base sa inisyal na investigasyon, naghihintay na makabiyahe ang biktima nang mangyari ang pamamaril. Ayon sa isang tauhan ng terminal na katrabaho ng biktima, saksi sa insidente ang isa pa nilang driver at kahera. Wala raw silang alam na may nakaaway ang biktima bago ang pamamaril. Total shock po talaga kami. Wala namang problema sa pag-uugali niya. Sana po mahuli na. Ano po? Mahuli. Pinapabayan na po namin sa mga pulis. Masyadong brutal yung ginawa niya. Hindi makatarungan talaga. Matapos ang pamamaril, nasa pool sa CCTV ang pagtakas ng gunman na umangkas sa kasama niyang rider. Ayon po sa CCTV footage natin, ang way po nila galing pong Masinag ng pamamaril po dito sa ating biktima. Nung nabaril na po, angkas po siya ng isang rider. Tapos po, nung pabalik po sila, papunta pa rin po sila ng Masinag. Sinubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag ang Antipolo Police pero wala pa silang tugon. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Gayon din ang manhunt operation sa gunman. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Libingan ng mga mahihirap, alipin at hinatulan ng kamatayan noong sinaunang Roma ang lugar kung saan hiniling ni Pope Francis na mailibing. Sa Basilica of St. Mary Major sa Rome, Italy ang napiling huling hantungan ng Santo Papa. Iba ito sa tradisyonal na libingan ng mga Santo Papa sa St. Peter's Basilica. Sa katunayan, 1903 pa ang huling pagkakataon na nasa labas ng Vatican inilibing ang isang Santo Papa. Pero hindi si Pope Francis ang unang Santo Papa na ililibing sa Basilica of St. Mary Major. Kaugnay po sa public viewing sa labi ni Pope Francis sa St. Peter's Basilica sa Vatican City at sa listahan ng mga papabil o pagpipilian bilang susunod na Santo Papa, kausapin po natin ang isa sa mga pari ng Pontificio Colegio Filipino sa Roma, si Father Bong Bayaras. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga din po dito mula sa Roma. Miss Connie. Opo. Kamusta po ang inyong karanasan sa pagpila sa St. Peter's Basilica kasabay po ng iba pang mga pumila galing sa iba't ibang bansa pa? Kagabi nandun kami, nagsimula kami ng mga alas 7 ng gabi, nakapasok na kami mga alas 11. So umabot ng mga 4 na oras hanggang 5 oras yung pagpila. At dun sa unang announcement, parang hanggang alas 12 lang yung open, pero napansin namin hanggang 1:00 meron pa rin pumapasok. Mukhang lagpas 1:30 pa nagpapapasok pa sila. No, kaya medyo nag-i-extend din sila ng oras para ma-accommodate pa yung mas maraming tao para makapagbigay-pugay sa ating Santo Papa. Opo, talagang marami nagmamahal sa ating Santo Papa. At maaari niyo bang ibahagi sa amin yung mga pagkakataon na nakausap niyo ng harapan o nakasama si Pope Francis? Yung pagkakataon lang na yun, noong 2015, nung dumalo siya sa Pilipinas, kasama ako dun sa mga naghanda para dun sa papal visit at mabigyan naman ako ng pagkakataon na makadaupang palad siya bago dun sa misa sa Manila Cathedral. At
memorable yung pagkakataon na yun. Para bang nung nakita ko siya ng malapitan, tinatapik-tapik ko yung sarili ko. Sabi, gising ba talaga ako? Di ba ako nananaginip itong mga pagkakataon na to? At yun yung mga pagkakataon na nakadaupang palad ko siya. Dito naman sa Roma, may mga pagkakataon din na pag gusto namin siyang mapakinggan, may general audience kasi siya dito sa Roma every Wednesday at kada linggo, lumalabas din siya pag may Angelus at nagbibigay ng mensahe, pag gusto namin makita at gusto namin siya mapakinggan, yan yung mga pagkakataong na napupuntahan at nakikita namin siya. Opo, ano ho ba yung mga pagbabago kaya naaasahan sa programa o seremonya ho na gagawin sa libing ng yumaon nating Santo Papa? Gaya na rin nung nabanggit kanina na hindi ito yung bago pagkatapos ng ilang taon ay ililibing siya sa St. Mary Major, sa Basilica of St. Mary Major. Hindi naman ito kalayuan sa St. Peter's Basilica, pero ito yung isa sa 4 na major basilicas dito sa Roma. At napakagandang senyales o napakagandang larawan yun na siya ililibing na ayon din sa kanyang kahilingan na malapit siya dun sa kanyang ina o sa ating ina. At ang gandang senyales kasi kung makikita niyo yung dating mga ginagawa niya bago siya umalis ng bansa o bago siya umalis ng Roma, bago siya umalis ng Vatican, kapag may dadalawin siyang ibang bansa, lagi siyang dumadaan doon para bang anak na nagpapaalam sa nanay, no? Naaalis muna po ako, gabayan niyo po ako. At pagkatapos ng kanyang papal visit sa isang bansa, dumadaan din siya doon at magpapaalam din na para bang isang anak din nagsasabi na, nanay, nakauwi na po ako. No? Yun yung gawain niya, laging gawain niya yun kapag may papal visit o di kaya may mga pagkakataon na gusto niyang magdasal doon sa kapilya na iyon. Opo, kayo ho ba sa Pontificio Colegio Filipino may magiging partisipasyon sa mismong araw po ng libing? Nag-uusap-usap din kaming mga pari dito na anong oras kami pupunta doon sa araw ng libing, dahil inaasahan din namin na marami ang makikibahagi doon sa araw ng paglilibing. Magko-concelebrate din kami doon sa funeral mass niya sa Sabado. I see. At kaugnay naman po sa hihiranging susunod na Santo Papa, ano ho masasabi ninyo sa mga ika nga ay nasa listahan ng Papabile kung saan kabilang po si Cardinal Tagle? Alam nyo, may kasabihan dito o di ko alam kung narinig nyo na rin. If a person enters the conclave a pope, he goes out of it as a cardinal. No? Madalas kung sino yung mga naririnig na ito yung susunod na papa, ito yung magiging next pope. No? Siya yung madalas na hindi na boboto o hindi nahihirang. Kaya siguro sa pagkakataon nito, maganda lang na ipagdasal, no, at manalangin, no? Dahil yun naman yung magiging proseso ng conclave, na hindi naman ito ordinaryong election, no? Hindi naman siya ordinaryong classroom election na magtataasan lang ng kamay, siya na yung class president natin, no? Hindi. Ito'y nasa diwa ng pananalangin, no? Sinisimulan nila sa isang panalangin o di kaya yung buong proseso ay isang panalangin na hinihiling yung paggabay ng Espiritu Santo para mahirang o mapili nila yung karapat-dapat na magiging susunod na Santo Papa. Ayun, talagang gabay ng Espiritu Santo ang dapat. Maraming salamat po sa inyo, Father Bong Bayaras, isa po sa mga pari ng Pontificio Colegio Filipino dyan sa Roma. Thank you. Maraming salamat po. Nagbigay pugay at sinariwa ng ilang celebrity sa iba't ibang panig ng mundo ang mga iniiwang alaala ni Pope Francis. Si kapuso comedian Michael V. inalala si Pope Francis sa pamamagitan ng iginuhit niyang larawan ng Santo Papa. Ni-reshare din ni Tom Rodriguez ang kanyang obra nang bumisita si Pope Francis sa Pilipinas noong 2015. Inalala rin ni American actor Leonardo DiCaprio ang sandaling nakasama niya ang Santo Papa sa kanilang pulong tungkol sa climate change noong 2016. Isa raw inspirasyon si Pope Francis para sa mga environmentalist sa buong mundo. Karangalan naman daw para kay American TV host Jimmy Fallon na makita at mapatawa si Pope Francis. Inalala rin ni American actress at comedian Whoopi Goldberg ang pagiging makatao at mapagmahal ni Pope Francis. Habang si Spanish actor Antonio Banderas, inalala ang pagpapakita ng kabaitan ng Santo Papa sa mga nangangailangan.
Kasunod po ng pagpanaw ni national artist at tinaguriang superstar na si Nora Honor, inanunsyo ng Malacanang na gagawaran siya ng Presidential Medal of Merit. Makatatanggap din ng kaparehas na parangal ang mga yumaong sina Asia's Queen of Songs, Pilita Corrales, Philippine movie icon at veteran actress Gloria Romero at ang Pinay chef at restaurateur Margarita Flores. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, gagawin ang seremonya ng pagbibigay ng pagkilala sa May 4. Isa ang Presidential Medal of Merit sa mga pinakamataas na pagkilalang ibinibigay ng Pangulo ng Pilipinas sa mga individual para sa kanilang kontribusyon sa nation building. Kalahok na rin at hindi lang daw observers ang United Kingdom sa nagpapatuloy na 2025 balikatan exercises. Ayon kay British Ambassador to the Philippines, Laura Bufis, 9 na British Commando Forces ang kasali sa mga pagsasanay hanggang sa May 9. Una nang naimbitahan ng Japan at Australia bilang kalahok sa balikatan. Sa pagsali ng UK sa balikatan exercises, asahan daw na lalo pang lalakas ang kooperasyon ng militar at depensa ng Pilipinas at UK. Kabilang dyan ang suporta ng UK sa Pilipinas kaugnay sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Sa kuha ng CCTV nitong Martes ng hapon, makikita ang pagdaan ng motorsiklo sa Barangay Kamanhak sa Dumaguete, Negros Oriental nang biglang salpukin ito ng paparating na pickup. Humandusay ang rider sa kalsada. Isinugod sa ospital ang rider na senior citizen, ngunit pumanaw kalaunan. Sabi ng traffic investigator, nagkaareglo na ang dalawang panig. Sugatan ng isang pedicab driver matapos barilin sa Baseco compound sa Maynila. Ang paliwanag ng suspect sa balitang hatid ni Bea Pinlac. Sunod-sunod na putok ng baril ang bumulabog sa mga residente ng Barangay 649 Baseco compound sa Maynila, Martes ng madaling araw. Makalipas ang ilang sandali, tumatakbo na patakas ang lalaking ito. Ang lalaki raw na ito ang namaril sa 31 anyos na pedicab driver na ito, na sugatan matapos tamaan ng bala sa kaliwang balikat. Ayon sa pulisya, pinlano sana ng suspect na patayin ang biktima matapos siya umanong pagnakawan nito. Na yung motibo sa krimen ay paghihigante. Nalaman natin na itong suspect ay isang pedicab operator at pinaghihinalaan niya yung ating victim na ito ay ninakaw yung kanyang pedicab. Kaya nagawa niya itong krimen. 2 oras matapos ang pamamaril, naaresto ng pulisya ang suspect. Nakumpiska ang hindi lisensyadong baril na ginamit umano sa krimen. Aminado ang suspect sa pamamaril. Wala akong magawa eh. Siguro, nainit na lang po ako. Kasi parang nila yung pagkatao ko eh. Parang minamaliit nila eh. Tawarin na lang niya ako kasi nagawa ko na eh. Wala naman akong Sa yumao umano niyang ama nakapangalan ng baril. Dati po lisensyado siya pero ngayon hindi na po kasi na-renew kasi tatay ko po yung nakapangalan dati doon. Patong-patong na kaso ang kinahaharap ng suspect na nakakulong sa Baseco Police Station. Frustrated murder, illegal possession of firearms at paglabag sa election gun ban. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. 4 na kambing ang pinaniniwalang ninakaw sa Leganes, Iloilo. Sara, alam na ba kung sino yung kumuha dito sa mga kambing? Rafi, nakunan sa CCTV ang mga itinuturong salarin sa pagkawala ng mga kambing. Nahagip sa CCTV ang 3 motorsiklo na dumaan sa Barangay Bigke. Kita rin doon na may bitbit na sako ang isa sa mga sakay ng motor na pinaniniwala ang pinaglagyan ng mga kambing. Ayon sa may-ari ng mga kambing, umaabot sa halagang 80,000 piso ang mga nawawala niyang alaga. Ipinablatter na niya ang insidente sa Leganes Police. Ayon sa pulisya, problema sa lugar ang nakawan, pero kadalasan daw ay sa barangay lang ito inire-report. Iniimbestigahan na nila ang pagkawala ng mga kambing. Ikinuwento ng isang Cebuana ang hindi lang isa kundi 3 niyang personal encounter kay Pope Francis. January 2015, unang nakita ng personal ni Febarino ang Santo Papa na bumisita noon sa Tacloban, Leyte para samahan ang mga nasalanta ng bagyong Yolanda.
Nasundan ito noong May 2017 kung kailan nakipagkamay pa si Pope Francis kay Fe. Nangyari naman ang third encounter nila noong November 2023 kung kailan muli niyang nakamayan ang Santo Papa. Simpleng moments man kung ituturing ng ilan, pero malaki raw ang impact ng mga ito para kay Fe. Kabilang na riyan ang mas umigting niyang mithiin na matulungang magbagong buhay ang mga taong lulong sa iligal na droga. Sa pagpano ni Pope Francis, kabilang sa mga susunod na hakbang ng Vatican ang paghalal ng bagong Santo Papa. Tinatawag na papabili ang mga paring frontrunner na posibleng humalili bilang Santo Papa. May iba't ibang listahan ng mga papabili at nanatili itong unofficial. Batay sa ulat ng media outlets na Reuters at Agence France Press, kabilang sa mga nasa listahan si Luis Antonio Cardinal Tagle ng Pilipinas. Kinikilala siya ng ilan bilang Asian Francis dahil sa pareho nilang pagtutok ni Pope Francis sa social justice. Noong 2019, itinalaga ng Santo Papa si Tagle bilang Pro-Prefect ng Departamento ng Vatican na nakatutok sa pag-evangelize sa mga tao. Bukod kay Tagle, may isa pang pari mula Asia na itinuturing na papabili. 2 rin mula sa Africa. 3 naman ang frontrunner mula sa Amerika. 10 naman ang nasa listahan na mula sa Europa, kung saan 4 ang mula sa Italy. Suma total, 17 ang nilistang mga papabili ng Reuters at ng AFP na posibleng humalili kay Pope Francis. Kuha po tayo ng update ngayon sa sitwasyon sa Vatican City mula sa GMA Integrated News Stringer doon na si JV Marasigan Pangan. JV, ano pa ang mga naging aktibidad para kay Pope Francis sa Vatican bukod sa pagsisimula ng public viewing? JV? Connie, kahapon na nga sinimulan ang public viewing ng mga labi ng Santo Papa at kahapon din idinaos naman ang ikalawang General Congregation ng mga Cardinal dito pa rin sa Vatican. At ayon sa Holy See Press Office, 103 Cardinal ang dumalo sa pagpupulong na ito. Sinabi rin sa pagtitipon ng mga Cardinal ang mga wala sa unang General Congregation. Ngayong umaga naman ay inaasahan ang muling pagtitipon ng mga Cardinal para sa ikatlong General Congregation habang nagpapatuloy pa rin ang ikalawang araw ng public viewing dito pa rin sa St. Peter's Basilica. May mga detalye na ba, JV, kung ano ay yung mga mangyayari sa libing ng Santo Papa sa Sabado? Bukas, April 25, magkakaroon muna ng seremonya ng closing of the coffin sa pagtatapos ng public viewing. Magsisimula raw yan ng alas 8 ng gabi. At sa araw mismo ng libing, magkakaroon ng funeral mass bago dalhin ang kabaong sa Papal Basilica of St. Mary Major. Dito yan sa Rome. At pangungunahan ang misa ni Camerlengo of the Holy Roman Church, Reverend Cardinal Kevin Joseph Farrell at iba pang kardinal. Patungkol naman doon sa Novendiales o Pasyam, saan-saan gagawin yung siyam na araw ng misa? Sa ikalawang General Congregation, inaprobahan na rin ang schedule ng Novem Diales na sinasabi natin. O ang sinaunang siyam na araw ng panalangin ng pagduluksa para sa Santo Papa. Unang misa ay alas 10 ng umaga, oras dito sa Vatican, sa April 26, sa churchyard yan ng St. Peter's Basilica. Ito na yung tinatawag nating funeral mass. 10:30 a.m. naman sa April 27 at magiging 5 p.m. simula April 28 hanggang May 4, araw-araw na yon, Connie. Alright, maraming salamat. GMA Integrated News Stringer JV Marasigan Pangan. Mga mare at pare, si Demi Moore ang world's most beautiful for 2025 ng People Magazine. Sabi ng People Magazine, at the age of 62 at bilang isang grandma, slaying pa rin si Demi bilang movie star at beauty icon. Performance of her career nga raw ang pagganap niya sa horror sci-fi film na The Substance. Sa interview ng naturang magazine, sinabi ni Demi na ang beauty ng isang tao ay nagmumula sa pagiging komportable kung sino ka.
Wagi ng Silver Award ang panata kontra fake news campaign ng GMA Integrated News sa One Ifra Digital Media Awards Asia 2025. Yan ay para sa kategoryang Best Fact-Checking Project. Layon ng panata kontra fake news campaign na labanan ang paglaganap ng maling impormasyon. Sa Kuala Lumpur, Malaysia ginawa ang awarding kagabi. Tinatayang nasa halos 200 ang entry sa iba't ibang kategorya ng nasabing kompetisyon. Sa kurbadang bahagi ng kalsada ng Barangay Buaya sa Lapu-Lapu, Cebu, dire-diretso ang isang motorsiklo hanggang sa sumalpok ito sa isang water refilling station. Tumilapo ng rider at kanyang angkas habang sumabit naman sa bakod ng gusali ang motor. Isinugod sa ospital ang dalawang sakay ng motor pero idineklara silang dead on arrival. Itinuturing ng Lapu-Lapu City Police na self-accident ang insidente dahil wala namang kasalubong na sasakyan ang motor. Ito ang GMA Regional TV News. Nakapagtala ng unang kaso ng monkeypox o mpox ang Ilocos Sur. Ayon sa pahayag ng provincial government, 34 na taong gulang ang babaeng taga-Tagudin na kasalukuyang nasa ospital. December 2024 nang una siyang makaranas ng sintomas habang nasa abroad. Umuwi siya sa Pilipinas nitong March 1. Pagtitiyak ng provincial government, isolated ang kaso at walang ebidensya na nakahawa ang pasyente sa Ilocos Sur. Patuloy rin ang monitoring sa kanyang mga close contact. Paalala ng mga otoridad na huwag magpanik at sundin ang health protocols para maiwasan ang mpox infection, tulad ng pagpapanatiling malinis ang katawan at paglimita sa skin-to-skin contact. Hulikam ang pananalisi ng isang motorcycle rider sa isang tindera sa Uton, Iloilo. Sa video, makikita na naglalakad palayo ang babaeng tindera mula sa kanyang pwesto sa Barangay Poblacion West. Maya-maya huminto ang isang rider at pumasok sa tindahan. Kinuha na pala niya ang 3,500 pisong pera na nasa wallet. 2 araw nakita pala ito ng tindera noong Semana Santa. Hindi pa natutukoy kung sino ang rider na naka-face mask at helmet nang gawin ang pagnanakaw. Ito na ang mabibilis na balita. Sumabit sa toll booth ang trailer truck na yan sa North Luzon Expressway sa Valenzuela. Nangyari yan mag-alas 12 ng hating gabi sa southbound lane ng Paso de Blas exit. Ayon sa pamunuan ng NLEX, hindi natansya ng driver ang distansya sa toll. Hindi muna nagbigay ng karagdagang pahayag ang NLEX Corporation sa insidente, pati ang truck driver habang nagpapatuloy ang investigasyon. Arestado sa buy-bust operation ng 2 lalaking magpinsan dahil sa pagbebenta ng illegal na droga sa Quezon City. Nasabat sa mga suspek ang 200 gramo ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1.3 million pesos. Sa investigasyon, napag-alaman na nanggaling ang droga sa Cavite. Aminado ang magpinsan na sangkot sila sa pagbebenta ng illegal na droga. Mahaharap ang mga suspek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Siguradong ngiti ang ihahatid ng ating good vibe story. Tampok ang isang unexpected reunion ng isang pamilya sa Camarines Sur. Ito ang kanilang viral moment. Handa nang umakyat sa stage ang junior high school completer na si John Harvey Ralota kasama ang kanyang mama. Pero ang hindi siya ready ang surprise na +1 nila sa pagmarcha. Umuwi kasi ang papa niyang OFW sa Saudi Arabia. Mahiyain man, hindi napigilang maiyak ni Harvey dahil kumpleto ang kanilang family. Times 10 ang kasiyahan dahil 2022 pa huling umuwi at nakasama ang kanyang tatay. Ang video ng ating news scooper na si Ali Casili, mahigit 24 million views na. Nako, nakakatuwa naman may talaga. Napuwing ako sa dalawa. Alam mo, naiyak ako dyan. Napuwing ako ng konti. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mahihiya na naiyak ka dahil yan talagang understandable. Nakakaantig naman talaga yung mga ganyang reunion. Lalo na yung ama nagtatrabaho at nagsisikap. At ngayon yung kanyang anak, ito na yung resulta. Di ba sabi natin, Mars, pag graduate yung mga anak natin, parang tayo rin yung graduate. Ay, totoo naman. Kasama tayo sa lahat ng kanilang milestones, kumbaga. Ayan. Congratulations sa lahat ng graduates. Kay Maxine, kay Ambi. Yes. Gagraduate na. At syempre, sa mga magulang.
magulang din. Correct. Congratulations May sa inyo napag-graduate na naman tayo. Ayan. Kakatuwa. Congratulations. At ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampera. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.